What's up sa inyo mga tropa? Eto na naman tayo at ang usapan natin ngayon ay tungkol sa piso print. Bakit nga ba meron pa rin mga nagpipiso-piso print? Napakadali lang din sagutin yan. And sisimulan natin yan, pero bago ang lahat, shoutout muna natin etong si Ellie Saber na nag-comment dito sa ating YouTube channel. Nag-comment siya dito sa isa kong video tungkol din sa piso print. Sabi niya dito, meron din dito sa amin, kaka-open lang, piso print and DTF etc. Hindi daw niya talaga maisip kung papaano yon. And meron akong naaalala mga tropa, may nag-comment din sa akin tungkol nga sa piso print. Meron daw silang nakikitang piso print din, pero nakikita daw nung tropa natin na yung nagpipiso print lagi daw nag-outing or lagi daw naka-Starbucks yung siguro empleyado nung piso print. Nagtataka sila kung papaano sila kumikita mga tropa. Kung medyo matagal ka na sa printing business, alam mo na talaga yung galawan kung bakit nakakapag-survive. Alam na nila yung galawan eh. So kumbaga parang sa mga tindahan yan, yung mga palamuti lang mga tropa, kagaya ng mga chichirya na mga tigpipiso na which is ngayon hindi ko na alam kung magkano yung mga chichirya na mga sinasabit-sabit. Yung mga chichirya na mga nakasabit-sabit, piso or dos lang yung mga tubo niyan mga tropa. Kumbaga palamuti lang dyan, kumbaga makita na maganda yung display mo. Ganyan din sa printing business. Huwag kang masyadong mag-focus din sa piso print unless napakadami mo talagang nakukuha na volume. Unless nasa tapat ka ng isang university, nasa tapat ka ng high school, elementary, college, diba? Kung napakadaming nakapalibot sa'yo ng mga eskwelahan, talagang papaldo-paldo ka dyan sa mga volume. Pero yung mga printer na gagamitin mo, kung mga Epson 121 lang yung mga gamit mo, Epson 3210, or yung mga normal na printer na nakikita mo dito sa mga internet na binibenta, talagang iiyak ka dyan sa bagal mag-print niyan mga tropa. Talagang iiyak ka. May mga nakikita akong nagko-comment ang solusyon daw sa mabagal mag-print bumili din daw ng another printer. Kumbaga 10 printer na bilihin mo. Napakarami kong nakikitang ganyan na mabagal mag-print, bumili ka ng 10 printer. Napakamaling sagot noon mga tropa, no? Kung papasukin mo talaga yung mga piso-piso printing and kung papaano sila nakakasurvive dahil yan sa gamit nilang mga heavy duty na mga printer. To tell you honestly, hindi ko alam yung pinaka-eksaktong presyo ng mga printer na ganito. And one time kaya ako nalaman etong printer na to, napatambay ako saglit doon sa isang university. Medyo may idinala lang ako na documents, may hinatid ako na documents doon. Nakakwentuhan ko yung empleyado doon na medyo napatambay din sa gilid kasi merong mga tapat-tapat yun, napakadaming mga printing shop. Kasi tinanong ko siya, sabi ko, boss, magkano na printing sa inyo? Piso print pa rin, boss. Ayun, no? So doon medyo lansi-lansi ko siya, boss, anong gamit ko bang printer dyan? Sabi niya, boss, yung Canon na heavy duty, and meron din siyang binanggit sa akin na isang brand na nakalimutan ko mga trope. Sa susunod siguro bibidyohan ko, lobat kasi yung cellphone ko noon during that time. Pero ang hindi ko makakalimutan, yung sinabi nga niya na Canon na heavy duty na printer. And hindi ko talaga maalala yung mga ibang nabanggit niya sa akin kasi medyo nagmamadali na din ako noon Saglit lang yung kwentuhan namin. And naaalala ko dati, kung alam niyo yung Shymas, doon din ako nagpapaprint dati nung nag-aaral pa ako ng college. Medyo ganto-ganto yung mga printer doon, talagang as in familiar. Kapag nagpapaprint ako ng thesis paper namin doon, around 150 page, 100 page, yung tipong pagkaabot sa'yo nung papel, medyo mainit pa. Alam mo yung parang bagong luto. And naaalala ko nga, pagka uwi ko, sinearch ko agad Canon heavy duty printer. Nakita ko, ganito nga yung mga nakikita ko doon dati sa Shymas. Yung printer kasi doon sa tapat nung eskwelahan na natambayan ko, medyo nasa bandang loob Hindi ko na masyado na silip-silip Nagmamadali din kasi ako noon. Saglit ko lang din nakakauntuhan yung empleyado doon. Siguro sa susunod, something medyo interviewin natin siguro ng saglit, no? Kahit mga 5 minutes siguro para magka-idea tayo. And eto talaga yung mga gamit-gamit ng mga yan. Kaya bakit sila nakaka-survive sa mga piso print? And pangalawa, meron silang mga direct na supplier. Kumbaga nakukuha natin, di ba, usually sa online, nakukuha natin yung mga bond paper around 180, 190, and sila nakakakuha sila ng mga around 130 pesos na isang rim or mga 140, depende pa sa brand na gagamitin, di ba? So kaya sila nakakapag-survive into printing business. Nabanggit ko na to mga tropa, and hindi ko lang talaga alam yung pinaka-eksaktong
gamit nila na printer model, kaya sila nakakasurvive talaga sa mga piso-piso print na yan. Pero kung mga ganito yung gamit nyo nga, mga Epson 121, Epson 3210, di ba? Napakamahal pa ng mga presyo-presyo niyan, and isipin nyo bagong-bago pa tapos ipipiso print nyo yan, para lang talaga kayong naglalaro-laro niyan. Kasi mga tropa, iba din yung mga lifespan ng mga heavy duty printer and may mga price din yan. Ibig ko sabihin, pricey din yung mga yan. Usually bumibili din sila ng mga second hand niyan sa mga ahente. May mga ahente din yan, yung mga printer na yan. Kaya kung sisimulan ninyong mag-printing business at piso print ang gagamitin ninyo, kung ganitong mga printer yung gamit nyo, or kung mga ano-ano pang mga printer na mga nakikita ninyo dito na inkjet printer, di ba? Talagang para lang kayong nang titrip dyan. So, meron din akong nakita dito sa isang group, mga tropa ko. Sabi niya dito, nag-spy daw siya sa katabi daw niya na printer shop. Legit daw, piso print at 3 pesos nga sa colored. At mga tropa, medyo mabalik muna tayo saglit lang. Yung mga ganitong printer, mga tropa, sa pagkakaalam ko, yung iba dito mga black lang talaga, as in focus lang sa black yan. And mabibilis din magpiprint yan, yung mga ganyang mga heavy duty. Diba? Kaya nila nasusurvive. Kasi syempre, iba yung presyo din nung ink, and alam nyo naman siguro yung mga Xerox din, konti lang din yung mga nagagamit na ink doon. Diba? So, ayun. Balik tayo dito sa nakita ko sa isang group. Ang daming nagko-comment dito, meron ng 411 na comments. Siguro kung nandito kayo nabasa nyo to, nag-spy nga daw siya sa katabi daw niya na printing shop na piso print daw. Kung meron kayong mga na-encounter na ganito, talagang napaka-importante din ng pag-spy. Ako, nag-spy din ako. Kumbaga, kailangan niya sa business. Kumbaga, tignan nyo rin kung ano yung mga service na pinapa-avail nila, 'di ba? Para may idea kayo. And eto talaga yung matindi, yung mga price war na ganito. Kung alam mo naman na malulugi ka doon sa isang bagay, wag mo nang sabayan. And ako, to tell you honestly, wag nyo nang sabayan yung mga ganyan. Sa mall, mga tropa, 20 pesos nga yung print Isang print lang na black lang yon, text lang yon. Ako dito sa amin, 5 pesos pa rin yung print ko ng black, and 25 pesos na ako or 20 pesos na ako sa colored. Sa mga A4, 6 pesos. Sa long na text, 7 pesos yung single ko doon. Ayun yung presyuhan ko. Tinatamad pa kasi kung mag-vlog tungkol sa pricing Hayaan nyo mga tropa, one of these days i-share ko sa inyo ulit. And dito nga may mga nagko-comment dito, piso printing pag black toner gamit malalaking printing machine. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga tropa, kaya nga sila nakaka-survive kasi mga heavy duty printer yung gamit nila, and yung mga toner na ang lalaki talaga, mga litro, parang lalagyanan ng mga muriatic acid, yung kulay puti na hindi transparent, ang lalaki talaga. Kaya alam yon, mura-mura talaga, and mga heavy duty printer talaga yon, and may presyo din yon, around 60,000, 100,000. Kung may mga second hand, good, diba? And eto mga tropa, may nag-comment din dito, sabi dito, before po ganyan pricing namin, piso print, malaki pa rin naman daw ang kita. Epson 3110 daw yung gamit nila, and tapat nga sila ng school. Eto yung sinasabi ko, kung tapat talaga kayo ng school, medyo papaldo-paldo ko talaga kayo dyan sa piso print na yan. And lalong-lalo na kung murang ink yung ginagamit nyo, 'di ba? Sabi niya dito, as of now, 120k na daw yung napiprint ng printer nila, and buhay pa. Nagsara lang daw sila gawa ng pandemic. Eto mga tropa, napakalaki ng impact ng pandemic, and yung mga piso-piso print yan, kung babalik ka sa pag ganyan na piso-piso print, at kung medyo ganito pa rin yung printer mo, hindi ko alam kung medyo may impact sa'yo yan, pero para sa akin, nararamdaman ko iba yung impact talaga ng pandemic Pero mga tropa, kung ang mga printer ninyo kagaya ng mga workforce printer, medyo napaisip ako dito, ang dami mong customer, pero naka 3110 ka pa rin, tapat kayo ng eskwelahan. Kung ako sa'yo, dapat nag-workforce printer ka na lang. Parang medyo sketchy sa akin tong kwento neto netong nag-comment na to medyo sketchy sa akin kasi kung ako, tapat ako ng eskwelahan, mag-workforce printer talaga ako, malala. Kahit na 3, talagang papaldo-paldo ka dyan. Kasi alam ko yung bagal ng print netong Epson 3110, alam ko yung bagal yan. Ganyan din yung ginagamit ko dati bago nag-Epson 5290.
So siguro basahin nyo na lang to or sumali na lang kayo dito sa isang group na to. Usapang printing yung group na to. I-check nyo na lang din para magkaroon kayo ng idea dito, no, mga tropa, para medyo hindi na humaba yung vlogs natin. Again, kung gusto nyo talagang mag piso print, kung ganitong mga printer yung gagamitin nyo at mga brand nyo, siguro hindi ko na may sasuggest sa inyo eh. Mas maiga na bumili kayo ng mga second hand na pwedeng pambaragan. Yun talaga may sasuggest ko, and or bumili kayo ng mga workforce printer talaga ng mga second hand. Yun lang, kung gusto nyo mag piso-piso print. Pero syempre, kung medyo makakuha kayo ng mga heavy duty na printer, eh talagang okay naman, di ba? So again, etong piso-piso print, medyo palamuti lang din yan. Kung magpo-focus kayo dito, make sure tapat kayo ng eskwelahan or napakadaming nagpapaprint sa inyo, and make sure mabilis din mag-print yung printer ninyo para hindi naiinip yung mga student na, alam nyo, na mga nag-aantay na mga nagpapaprint sa inyo. Ang masasabi ko lang, medyo risky yung pagpipiso-piso print ngayon, lalong-lalo na kung wala ka pang idea talaga sa printing business, diba? So, kumuha ka muna ng idea kung gusto mo talaga yung mga piso printing. Pero eto, bago natin tapusin yung vlogs natin na to, yung fishball mga tropa, hindi na siya 50 isa. Pataasin nyo naman yung value ng printing, diba? So, ayun lang. Like, share, and subscribe. At lagi ko sinasabi, huwag magpapauto. Bye! Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampong